1116 www.dytrbohol.com. Internet live stream. Nagsilbi sa katawan ng buwan sa tibuok kalibutan. I'm so secure. You're here with me. You stay the same. Your love remains here in my heart, so close I believe. You're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. So close I believe. You're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. Yes, Jesus, you gave your life. You gave your life. Mga dumudoong lamang kita atubangan sa Dios. Ang kinabuhi nato dinhi sa yuta sama sa anino nga lumalabay lamang. Usahay sa atong paglawig ning lawod sa kinabuhi, atong masugatan ang mga dagkong balod, unos ug bagyo sa mga pagsulay nga muhatod kanato sa pagkabalaka, kahadlok ug pagkawalay paglaom. Dinasig sa dakong gugma ug kahingawa alang kanimo, ang Word International Ministries Tagbilaran City mapaubsanong mudalit kanimo ning tulumanon sa imong mga kamot. Tulumanon nga mudasig sa himalatyon nimong paglaom o pagsalig sa Dios. Tulumanon nga mogiya kanimo sa pagtutok ngadto kang Ginoong Hesukristo. Tulumanon nga moaghat kanimo sa pag-isa sa nahoy-hoy mong abaga tungod sa mga pagsulay nga imong nahiaguman. Sa imong mga kamot. Og karon ania ang inyong higala, Pastor Steve Cabatos Palaka. Mga higala, kumusta? Welcome na usab sa atong programa sa matag simana, alas 6 ngadto sa alas 7 sa matag Domingo. Ang ato ang programa nga giuluhan og sa imong mga kamot. Ang ato ang pizza karon mga igsoon na kahigalaan, Marso 29, tuig 2026, katapusang Domingo sa bulan sa Marso og sunod semana mao nang atong Holy Week mga kaigsuonan. Nonya motabok na usab tag Abril, medyo init na kaayo ang ato ang klima og mas init ang ato ang ginaatubang karon worldwide sa epekto sa kaguliyang dito sa Middle East. So maayong gabi sa ato ang mga suking tigpaminaw sa 15 ka barangay sa syudad sa Tagbilaran, sa atong 40 city kalungsod sa probinsya sa Bohol, sa Luzon, Visayas ug Mindanao, o kutob sa maabot sa atong Sibya sa tibok kalibutan pinaagi sa DYTR Bohol Facebook page o sa ako ang personal account nga Steve Palaka o kang Federico Ayaw Ahat.
nga kauban ako pirmi mga usa ka bulan nami nag-uban ini sa radyo mga kaigsuonan. Bintaha man gyud natay kuyog natay kauban kay natay kapasahan og medyo pidok ng ato ang pag-istorya no. Anyway, maayong gabi sa ato mga kaigsuonan sa World International Ministries Tagbilaran City. Labi na sa ato ang mga pamilya nga nagapanikay-sikay nga hapit na gyud mo bakasyon no. Hapit na makapahulay og mga pipila ka bulan. Siguro mga usa ka bulan ngadto 2 ka bulan ang pahulay sa ato mga ginikanan sa paggasto sa mga allowance sa ilang mga anak nga nang-eskwela pa. Unya of course no, ang ilang pagpaningkamot kaganinang buntag sa ilahang mga kadaugan na atay mga members o mga anak sa members sa ato ang congregation nga maayo og maayo nakakuhag mga awards mga igsoon sa ilahang tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. So, maayong gabi sa ako ang mga igsoon, si Maria Cristina Palaca, si Jennifer Anino Haron, or Jema Anino Haron, ako ang magulang, usa sa atong mga sponsors din ng mga programa, dito sa Singapore, kauban ni Kuya Rino, nila ni Jinjin, ni Balong, o ni Gab, ng ilahang son-in-law. Si Sister Marivic Palaca Mundilla, o si Kuya Timoteo Mundilla Jr., diha sa Burgos Street, Tagbilaran City, ako magulang na assign karon sa Santander, Cebu. Nya kumanghod diha sa Richwood si Iman o si Gloria Palaca, of course Papa Victor Palaca sa La Paz, Carmen Bohol. Mayong gabi og nilanong Carnoto og ninang Suping diha sa La Paz, Carmen. No, mayong gabi kung sunod ni sila sa atong programa kay gikan sa Sabado mibalhin man tag Domingo. I hope nga nakasunod na ni sila no, maminaw gyud sila sa radyo kay makuha man ang ato ang kuan jud sa traditional radio dito sa La Paz no, medyo buyang pagkabuntod man gud ang ilaha. So pabor kaya siguro makakuhag signal sa ato ang DYTR 1116 sa dial sa ilang mga radyo mga kaigsunan. Ug akong itimbaya silang Brother Dodong Goyano, Ate Rina, sila si Brother Felix Ungkoy, si Ate Gigi Ungkoy o uban ato mga kaigsunan diha sa Talinsiras, sa Manga, sa Dawis o sa Tagbilaran, Mansasa, Dampas og uban pa nga mga dapit sa Tagbilaran. Ug salamat sa Ginoo nga karong mga gutloa no naanata sa ato ang katapusan yun nga Domingo. So nakatabok ta uban sa grasyas Ginoo og timbaya day usab ako sa ato ang usa sa mga sponsors ani si Pastor Narcis Rojales. Si Pastor Narcis Rojales kanhi graduado sa seminaryo o wala madayog kapari mga igsoon na dali na lain ang dagan sa iyahang tawag no, nahimong pastor o nahimong leader nato sa World International Philippines og lumad ni siya nga dawisanon igsuon sa ato ang general manager sa Island City Mall nga si Sir Mario C. Rojales. Sa ato mga kapastoran sila Bro Prisi kaganina murag lami itong diskusyon nila ni ni Romeo Bro Romeo tulong hari ba to o sa to murag yung anak kay 3 hari man tong dito sa Cebu, so 3 hari og si Bro Prisi nakatug man kog paminaw nila mga kaigsunan. Anyway, ilaha pud to nga mga diskarte sa ilahang pagpangalagad sa Ginoo nga naay ilahang mga diskusyon mga kaigsunan. Og I hope nga makatabang pud to sa mga naminaw o baka nakapalibog Ginoo. Anyway, joke lang na mga kaigsunan. So akong ipasa ni Bro Federico ayaw ahat ang iyahang pagtimbaya sa ato mga suking tigpaminaw o sa iyang suki pong tigpaminaw. But before that, akong gitimbaya si Pastor Mil Villar, si Filino Villar. Maayong gabi, Pastor. My brother, we miss you. Yes, we miss you too, Pastor. Diha sa Jesus the Gospel Church sa San Jose del Monte, Bulacan, no? Diha sa Luzon area. May gabi kaniyong tanan. So, Brad Federico, imo ang panahon sa pagtimbaya sa atong mga kaigsunan. Mayong gabi kanatong tanan, mga kaigsunan nga naminaw sa imong mga kamot. Salamat sa inyong pagpaminaw, madasigon og akong igigreet ang akong igagaw si Eduardo Ayaw sa Dampas o sa iyang asawa. Auntie Mary Ayaw og sa ilang mga anak. Yes. O sa tanang mga ayaw sa Dampas akong gigreet og sa Buol pod mga ahat
akong gipang-greet o sa Win Tagbilaran, nilang Brad Toy, Brad Dudong, Ate Rina, o Rodel, o uban pa. Salamat sa iyong pagpaminaw. Salamat sa mga kaisunan pod sa Win Win sa Tubigon. Awin to bigon. Salamat sa inyong pagpaminaw. 3 seconds violation permi. God bless. Amen. Nagkakaisalamat pa Federico. Matod pa ni Pastor Filino Villar. Shout, kailan ka papasyal ng Maynila? Masyadong mahal pamasahe, Pastor. Anyway, Lord willing, makapunta tayo ng Manila sa God's perfect time. Baka this year, Pastor. O matod pa ni Brother Dodong Guyano, shout out ni Firm Purpur og sa iyang mga kauban. May gabi kang Firm Purpur. May gabi niyo sa iyong mga kauban. Og si Engineer Kim Labindia diha sa Antikira o sa Bingag Dawis. Maadjong gabi diha, Chairman. May gabi diha, Engineer Kim Labindia, og salamat sa imong pagpakiguban nato karong gabi una. Si Filino Villar, matupad gagawan kita ng guest room dito sa church. Dawa, makapasyal kayo dito ni Pastora Naomi. Wow, praise the Lord. Nakakuha sila og area, sila si Pastor Villar, no? Ilahan ng kaugalingon, og matod pa niya, gagawan kita ng guest room. Ayun, yon ang pinakamagandang pangyayari dyan, Pastor. Okay, so salamat si Ginoo og si manager po, manager Cory Araraw, Diyos Cory Araraw diha sa Bohol Transport Cooperative. Maayong gabi, Chairman. So may gabi, shout out nako ang ato mga kaubanan sa Bohol Transport Cooperative, sa ato mga staff, sa ato mga BODs, sa ato ang mga operators o mga members. Pugong lang, hugot bakos kita ron kay petintaasan nag-ayo sa atong diesel. 120 plus na. Diya sa Muas Caltex Tinago, 129 per liter. Unya 100 plus ang ato ang unleaded si Pastor Benjamin Taho sa Sikihor. May gabi may dining panahon sa mga adlaw kay daghan nato ang mga kauban mga pastor. Anyway, salamat sa Ginoo mga higala. So karong gabi una o karong hapon na gabi nagpakuan ba si Isa man. Brad Dudong? Oh. Inyo sa shout out doy. Belated happy birthday ni Lenlen Uruba Amistoso. May belated happy birthday. So salamat sa Ginoo sa ato ang mga kaubanan diri sa online. Unya karon igsuon is maoron ang bendita sa Lukay, no, sa ato mga kaigsuonan, mga kahigalaan naa sa Roman Catholic. So bibo kay sila ron, busy ang ato ang mga kasimbahanan labi na diri sa Cathedral sa Tagbilaran. So ang ato mga panghinaot nga ang Ginoo hatag kanila og mga panalangin, no, og maabot sa ilahang kasing-kasing ug gunahuna ang atong pagpamalandong yun karong mga panahon na. Kay next week mao lang gina o karong sugod karo ugma, no, Lunes Santo na. Og I hope and pray nga dili lang ang adlaw mo ay masantos mga igsoon. So even ang mga kaigsuonan nato, mga members sa mga kasimbahanan magtamod gayod diha sa kahadlok sa pakasala batok sa Ginoo og makabatog kasibot kadasig sa pagpangita sa kabubuton sa Ginoo. So ilaharong Sunday bibo kayo ang mga kasimbahanan pero lahi ra gyud atong milabay nga mga katuigan mga igsoon. I don't know og unsay pikto maghapon ni sa ato ang mga krisis karon nga giatubang wala kay tay makitang daghang kay sakyanan nagdaginot. So anyway, kita tanan yun mo kumbatian. Matod pa ni Pastor Benjamin Taho diha sa Maria Sikihor Reb Kumbati. So kumbati gyud ani sa pagpangalagad sa Ginoo Pastor Benjamin Taho. So karon sa dili pa ta mo adto sa ato ang mga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, ato sang paminawan kining awit sa influence worship nga giuluhan og Dios ikaw lang, no? Courtesy ni minugna ni sa ato ang kauban pod nga mga Kristohanon nga giuluhan ang ilahang grupo og influence worship. Dios ikaw lang. Agig ato ang celebrar pod sa Holy Week magsugod karong simanaha mga kaigsuonan.
So atong paminawon ang Diyos ikaw lang. Sa tulo kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong dugo. Matag sa malabot sa lawas mo, kahaptos og sakit giantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na ang ko. Sa tulo kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong dugo. Matag sa madlabon sa lawas mo, kahaptos ug sakit giantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na ang ko. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawan sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawan
Amen. Imo ang tanang pagdayeg, imo ang tanang himaya, imo ang tanang dungog. Salamat sa Ginoo mga kaigsuunan sa maong awit. So shout out kang Cha Garcia Otida Valiente. Matud pa ni Ati Cha, maayong gabi sa tanan o kanimo Kuya Pastor Steve Palaka. O nagtan-aw pud nato si Ma'am Angie Tio Kanindot. Maayong gabi Sir Steve, kumusta na diha? O nagtan-aw pud nato si Migs Rosindo Magante atong kauban sa Bohol Transport Cooperative. So kami diri Ma'am Angie Tio no. Medyo naay mga feedback sa ato ang mga jeepney drivers nga medyo naapektuhan sila sa libreng sakay diri sa ato ang dakbayan sa Tagbilaran no. I don't know wa man pug ko mapatawag ani during sa meeting or ilahar ba kaning gisabutan sa executive no, sila si Mayor Ginyap ug uban sa of course council siguro sa Tagbilaran City nga maghimo sila og libreng sakay. No, ang feedback sa ato mga drivers during sa meeting kagahapon nga apektado sila sa libreng sakay sa syudad. But I don't know kung ako'y patan-awon mura og dili siguro kaayo need unta ang libreng sakay kay wa may nagwilga diri sa Tagbilaran. Diri sa Bohol wala may nagwilga mga kaigsuunan nga mga drivers walay nag-hike, nag-strike strike no, nga wala mudagan. So kung ako gimutan-aw ang need karon nga tabangan mao ang ato ang mga drivers o mga operator sa mga publikong sakyanan, pampubliko nga sakyanan kay ang ato ang mga commuters wala pa man sila makabati og epekto sa ilang pamasahe kay gisuspend man sa ato ang presidente ang increase nga 2 pesos sa jeepney og 3 pesos sa mga bus no. Unya ang epektado kayo ang ato ang mga drivers o operators sa ato ang mga PUJ o ubang panakyanan kay pretty man taasa kayo sa diesel. Kung gamit kang diesel karon diri sa amo more than 120 ang per liter, sa amo ang lugar sa Tinago 127 129. So sir, as ang LGU nganong naay libre sakay walay consultation sa transport co-op. Anyway, naay meeting og mga adlaw sa GGs no, pero doon ay propose nga ordinance nga ilang ipasa no nga to ang amigo man nato na tanan pero lahi pod ang ato ang pag-ilag yun ni Kagawad Bibot Budlong nga murag siya nagpatawag ana ubang adlaw diri sa GGs. Murag naa po'y maisgutan nga mga jeepney ana, so dili ko ka-attend. Atong vice chairman o ang atong usa ka BOD nga naa sa jeepney mao mo attend didto kay kami po ipatawag pud mi sa ato ang provincial capital no. Abi na ni BM Nathaniel Binlod na po sila concerned dito usa tas mga resource speaker og mga adlaw, so nagkadungan yon mao na nga nagbahin-bahin mi, so basin og ato anang hisgutan pud na. So far pagkita bitaw na kung nailibre sakay murag dili kaayo kuan kay wa man maapektuhi ang ato ang mga commuters karon kay mao man gihapon ang ilahang pamasahe, wa poy nag-strike unya ang dako kay naapektuhan ang ato ang mga jeepney drivers o operators. Anyway, matud pa ni Ma'am Angie Tio Kanindot, if muadto ko LTFRB, I will ask RD Matuan. Ug salamat kay Ma'am Angie no. Si Ma'am Angie mao ni siya General Secretary baka ma'am o National Secretary sa National Confederation of Transport Workers Union kon NCTU o murag na representative na ni siya sa international operators murag og federation no. Kuyaw ni si Ma'am Angie, so ato ning pasalamatan kung makaadto ka sa LTFRB 7 office o imo nang maas dito. Daghang kayong salamat kay nagmulo ang amo ang mga jeepney drivers so far sa among meeting kagahapon. Ilang representative mo ming ingon nga unsay atong mahimo niya ni. So Visayas Coordinator. Salamat ma'am sa pag-correct no. Si Ma'am Angie, Visayas Coordinator sa NCTO kon National Confederation of Transport Workers Union. Unya member siya, usa siya representative sa
ITF, kung International Transport Federation. Kung wa ko masayop o nasakto ba ni ako ang meaning, Ma'am Angie, no? So salamat kayo. Pidi naka-shoutout ha. Shout out ni Kuya Onyong Guyano nga perming naminaw sa imong mga kamot. Gikan ni Bradudong Guyano. Oh, salamat diha sa mga Guyano sa Kalunasan ba na? Sa Lubok, Bohol, murag adto dapit ng ilahang kuan katong maayo pod mga komentarista bitaw. Si limot man ko ana niya kusog po mo bunal murag taga Kalunasan na siya, no. Unya daghang programa na. Anyway, lain-lain man tag mga pamaagi. So yes sir. Salamat kay Ma'am Angie, nakatunong gyud ko sa ako ang meaning, no. So actually kanina sa ato ang nag-series mi sa may tungod sa kinabuhi ni Jonah. Diya sa Jonah chapter 1, chapter 2 unya kaganina naa mi sa chapter 3. O sa chapter 3 mga kaigsuonan, mao na toy pagsanong o pagsugot ni Jonah sa tawag sa Ginoo, sa iyang ipabuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. No, adtong una giingnan siya nga lakaw dito sa Nineveh, walihi sila kay ang ilang kadautan miabot na diri sa kanabang trono sa Ginoo. Unya inay nga moadto siya sa Nineveh, si Jonah miadto sa Tarsis. Opposite direction sa ayahang destination. Nagisugo siya sa Ginoo moadto sa Nineveh aron walihan sila nga maghinulsol sila, kay kung dili sila maghinulsol hukman sila sa Ginoo. Inay nga mobuhat siya adto, ming lakaw siya pero miadto siya sa Tarsis. Opposite direction na siya. Ug tuod man paglakaw niya, ang Ginoo padalag unos, nagpadala og balod, subasko, unya hapit na malunod ang barko nga iyang gisakyan. Mao to nga nagmeeting ang mga tripulante og ilahang gimitingan og kung siya atong buhaton, gipanglabay na nila ang mga kargo aron mugaan ang ilahang barko. Apan wa gihapon, no, maglisod gyud sila, malunod na sila. Mao to nga natulog, samtang natulog si Jonah, no, gipukaw niya na usa tulog-tulog naman kadiha. Nagripa sila. Pagripa pa nila o 15 na kaingon, mao'y napilian si Jonah. Og tuod man nahimo tong mensahe sa kinabuhi ni Jonah og miila siya nga ang Ginoo mao'y naghatag atong mangunos og subasko. Naghinulsol siya, umingon siya, ilabay lang ko ninyo sa dagat kay ako'y makaingon ani. Kung di ko nyo ilabay, mga matay ta. Tuod man gilabay nila si Jonah og ang Ginoo po nagpadala po og dako kay isda. Gilamoy si Jonah sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi didto siya sa ilawom tiyan sa isda nga dako, no. Wa siya mahilis dito, wa siya mamatay. Giluwa siya dito sa mama. Dito nagihatod sa Nineveh. So tuod man nagampo man si Jonah dito sa sulod sa tiyan sa isda, naghinulsol siya dito. Then kay tiaw ba wa siya mamatay, so gahom na gyud sa Ginoo, no. Giluwa siya sa Nineveh. Now, sa chapter 3 ganina among gitik up sa verse 1 pa lang daan ingon dito, now the word of the Lord came to Jonah for the second time. Ang pulong sa Ginoo, ang message sa Ginoo miabot sa kinabuhi ng Jonah sa ikaduha nga higayon. For the second time. Og tuod man si Jonah miadto sa Nineveh. Pahulamar ko sa imong Bible. Ikaw lang basa pidi. Sige. Chapter 3 verse 1. Paingon sa unahan. Sige. Pato ipabasa Federico. Minota mga kaisunan. Ang Ginoo miingon na usab kang Hunas, lakaw ngadto sa dakong siyudad sa Nineveh ug isangyaw dito ang mensahe nga gitugyan ko kanimo. Busa miadto si Hunas sa Nineveh. Ang Nineveh dako kayong siyudad ug tulo ka adlaw ang pagbagtas tadlas niini. Si Hunas misulod sa siyudad ug tapos sa usa ka adlawng pagbagtas miingon siya, laglagon ang Nineveh tapos sa 40 ka adlaw. Ang tanang tawo nga nagpuyo sa Nineveh mituo sa mensahe sa Dios ug nagpuasa sila. Ang tanang tawo gikan sa labing inila ngadto sa labing timawa nagbistig sako ilhanan sa ilang paghinulsol. Sa pagkabalita niini sa hari sa Nineveh, mitindog siya gikan sa iyang trono, unya gihukas niya ang iyang biste, nagsulob siya sako
ug milingkod sa abo. Mm. Ug nagpadala siyag pahibalo ngadto sa mga lumulupyo sa Ninibe. Siya miingon, ako ug ang akong mga opisyal nagdili sa tanang tawo ug mananap sa pagkaon o pag-inom. Mm. Kinahanglan ang tanang tawo ug mananap magbistig sako. Ang tanan kinahanglan kinasing-kasing nga magampo sa Dios ug mamiya sa daotang pagkinabuhi. Mm. Basin og mausab ang laraw sa Dios ug dili na siya masuko kanato ug dili kita mga matay. Jis. Nakita sa Dios ang gibuhat nila ug nakita niya ang gibiyaan nila ang ilang daotang pagkinabuhi. Busa wala ipadayon sa Dios ang iyang laraw ug wala niya ipahamtang kanila ang makalilisang nga silot. Amen. Hallelujah. So ang Ginoo magapanalangin siyang pulong og nagtan-aw din nato ang akong wife mayong gabi is tanan si Naomi Ruth Palaka na naasa suroy na diya siya press guro malit utanon. Utan-utan na ran to. Atong idasi kato makaigsunan mga higala nga magtanom-tanom tas balay no. Sig pasulod na nato sa mga plastic bottle nga dagko. O uban pa dihang masudlan nato kay paingon na tas crisis gyud. Mo crisis na gyud ta mga kaigsunan. Anyway, unang verse nakita nako nga God para nako is God is a God of second chance. Not just second chance, but our God is a God of many chances. Nganong nakaingon ko niya na tungod kay sa diha nga si Jonah mikagiw aron iyahang layasan ang ipabuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. O dunay mga consequences. Laliman ka sa mga consequence nga na sinati ni Jonah mga higala. Unya tuod man bisan mo disobey ka, ang plano sa Ginoo mao gyud nay mahitabo. No, wa na siya mag-agad nimo. But ipakita sa Ginoo nga kung musugo siya, bisan pa og mudili ka, kay mo'y gustos Ginoo nga ipabuhat niya nimo, dadon jud kaniya ngadto sa dapit diin maoning lugaraha ang iyahang gisugo o mo ipabuhat niya nimo. No? So, nganong miyong kog our God is a God of second chance. Tungod kay aning mga panahon na mingon ang pulong sa Ginoo, then the word of the Lord came to Jonah for the second time. So, wa mausob ang mensahe sa Ginoo ngadto kang Jonah nga iyang ipawaling ngadto sa Nineveh. Matod pa, go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. I-proclaim ang mensahe nga akong gihatag kaninyo. Unya sa verse 3, the good news was Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Now Nineveh was a great large city and it took 3 days to go through it. Tulo ka adlaw. Kung imuhang adtoon dito, mo spend kag mga tulo ka adlaw, mura-mura siguro halos na og buyon kag buhol mga igsuon og itor nimo ang buhol murag tulo ka adlaw okay na. O wa pa kani ambot pasabot niya ni ang nagikanan ni Jonah paingon dito mo abot og 3 days. Of course, lahi man ang ilahang mode of transportation ato nga time. Hinay siguro no. Kung ari kas barko layag siguro ilang gigamit o pa may makina ato nga time. So mao siguro na nga medyo dugay-dugay. Anyway, pag ka verse 4 mingon nila Jonah began by going a day's journey into the city proclaiming. Mo ni iyang gi-proclaim 40 more days and Nineveh will be overthrown. So ang Nineveh paggalaglagon. And then sa verse 5 mingon dinhi the Ninevites believed God and fast was proclaimed and all of them from the greatest to the least put on sackcloth. Now, pagkadungog sa mga tao sa wali ni Jonah, ang mga katauhan mituo sa Dios og sila miproklamar nga magpuasa gikan sa labing taas ngadto sa labing ubos og nagsulob sila sackcloth. Now, sa Old Testament ang sackcloth ito mga panito siya og kuan kana bang mga mananap mo ilang isulob agi pag pakita nga nagkuan sila nagpaubos nagginulsol. Now karon kung yung gusto ng saklot mura na sako o niya mo ilang ikopo inay sa ilahang sunina o niya magbutang pag yun silang abo sa ilahang ulo. Now diri when Jonah's warning reached the king, miabot dito ang warning ngadto sa hari, the king of Nineveh
o Nineveh ang mao man ni pag-pronounce ani o Nineveh na lang parang dili kay nato makuanan ang pag-pronounce. He rose from his throne, unya took off his royal robes, yang gitanggal ang iyahang harianon nga kupo, and covered himself with sackcloth and sat down in the dust. O iyahang harianon nga kupo yang gihubo, unya nagsulob siya sackcloth and milingkod siya didto sa abog. And this is the proclamation he issued in Nineveh. Issue siya og proclamation, ingon siya, by the decree of the king and his nobles, do not let people or animals, herds or flocks taste anything. Do not let them eat or drink. Grabe ang proclamation. Hasta ang mga hayop, mga kaigsunan, dili patilawon og pagkaon. Matod pa, but let the people and animals be covered with sackcloth, and let everyone call urgently on God. Dinhi ang lami, mga kaigsunan. Gawas nga naghinulsol sila, paubos sila, sulob sila og sackcloth, nagbutang sila og mga ganihing lingkod pag yun sa abog ang hari, unya matod pa niya, tanang mga hayop o mga tao, dili patilawog pagkaon, pasulobon sila. Unya nindot kay nga sunod nga phrase, let everyone call urgently on God. Ang tanan tao, ang matag-usak kaninyo, mutawag ngadto sa Dios, and let them give up their evil ways and their violence. Ilahang biyaan ang ilahang mga pagkadautan o ang ilahang pagka-violente. And then sa verse 9, who knows, mingon ang hari, who knows, God may yet relent and with compassion turn from his fierce anger so that we will not perish. Kay basin og mausab ang hunahuna sa Dios og iyahang kapungot, pulihan og kaluoy, og kita dili mangalaglag. And then sa verse 10, nindot akong gibalik na siya basa, mga kaigsunan, mingon sa verse 10, when God saw what they did and how they turned off from their evil ways, he relented and did not bring on them the destruction he had threatened. Balikon ako, when God saw what they did and how they turned off or turned from their wicked ways or evil ways, he relented and did not bring on them the destruction he had threatened. Now, ang mensahe ni Jonah, mga kaigsunan, take note, before na mahitabo, Brad Pide, ang rason nga nung di siya ganahan muwali sa Nineveh, tungod kay mahadlok siya, nga basin mutuo ang mga katawhan sa Nineveh sa iyang iwali. Unya, maghinulsol sila, unya, tubagon, pasayloon sila sa Ginoo, unya, dili na sila silutan. Sa laktod na pagkasulti, gusto ni Jonah nga silutan ang mga katawhan sa Nineveh. Motong hilaya siya, pero ang purpose sa Ginoo, ang katuyuan sa Ginoo mo'y matuman. Og miabot siya dito, gihatod siya sa isda, wa siya mihatod sa barko, gihatod siya sa isda dito sa Nineveh, ug tuod man mingsugot na siya sa ikaduhang tawag sa Ginoo og nagwali siya. Ug tuod man ang mga tawo mingtuog yon. The people believed God and turned from their evil ways. Nagproclaim sila pagpuasa. Unya, pagkadungog sa hari, naghimo og presidential decree. Mura ba og og sa ato pa presidente pa naghimog presidential decree nga iyahang decree nga tanan tanang tao og mga hayop dili mo tilaw og pagkaon kun dili mo kaon, dili mo inom, kun dili magsulob og sackcloth, unya ang tanang tao mo tawag sa Ginoo og ilang biyaan ang ilang mga kasalanan. How I wish ang atong presidente, mga kaigsunan, manawagan ana. Actually, daghan na siya og mga napoy mga pastors nga na connect ni presidente BBM. Nakakita ko ni Pastor Peter Tanchi sa CCF. Nagwali siya dito sa Malacañang. How I wish, dili lang kay wish, hopefully, prayerfully, ang atong presidente, mga kaigsunan, somehow makadungog sa mensahe, matandog ang iyang kasing-kasing, o makakita siya
nga ang ato ang nasod nang ginahanglan ni og kapasayloan gikas Ginoo. Oh? Klarong pagkaistorya. Kana mga makaingon man ta nga wa man tay personal knowledge yun anang mga issue sa malita mga higala. Oh. Pero wa man kayo tagaig dakong pagtagad, no? Kung ikaw pay mutug-an, ikaw pay gukdon. So, but pasabot, we need to say, dili ba kana bang wa magpaubos ang ato ang mga leaders ngani ang ilahang mood karon is na sila sa defensive mode, no? Pero kung imong tan-awon ang ato ang palibot, kung mayong ka og corruption, grabing issues corruption, o mayong ka og criminality, na ay criminality, tanang klase sa wickedness, mga unrighteous act, makita na nato halos karong mga panahona. Ug walay exempted na kaigsunan kay the same nga mga demonyo, maorong mga kauban na nga demonyo nga nagalihok sa tibuok kalibutan. Dito sa Amerika, sa Middle East, dito sa Japan, asa pa na sila diha. O nakanindot lang sa ubang mga nasod kay ang ilahang mga leaders ito medyo naabay political will ba? Naay kaisog ba? Nga mo implementar yun sa balaod. Dili itolerate ang unsay makita nga dili maayo. Mao na nga medyo lamang gyud sila kaysa nato. But kung tan-aw nato ang dakong solusyon, wow, dako ang solusyon nga ang mga katawhan sa Pilipinas maghinulsol sa ilang mga sala. Labi na kay Holy Week ta karon. Dili na to tugutan nga ang adlaw ra may mahuli. Kung dili ang mga tao, kitang tao nga makabaton ta og kasing-kasing nga mapaubsanon sa Ginoo. Kay wa may tao nga wa makasala pidi. Ikaw pidi wa ka kasala. Matod pas Bible, for all have sinned and fall short from the glory of God. Romans chapter 3 verse 23. Tanang tao nakasala. Nakasala ang tanan og nalayo sa maya sa Dios. Sa Romans chapter 3 verse 10, walay tao matarong wala bisan usa. So kitang tanan nang hinahanglan sa tabang sa Ginoo. Nga matod pa sa mensahe ni Jonah ngadto Nineveh, nga mao kining mensahe hukman was Ginoo 40 ka adlaw gikan karon. Mao na kay ang inyong kadautan ming abot na sa trono sa Ginoo. Ug sa diha nakadungog ang mga katawhan, naghinulsol sila. Ang hari mo'y may deklarar nga dunay proclamation, dunay decree ang hari nga ang tanang tao magpuasa. Apil ang hayop unya mobiya sa ilang mga kasalanan. Kay bason ra unya, namason ra gani ang hari nga makadungog ang Ginoo. Ang tuod man mga kaigsunan, nakadungog yun ang Ginoo. Kung dunay tinuod nga repentance, dunay tinuod nga pagpangayog pasaylo, ang Dios nga tuos langit, tuos siyang trono, makadungog siya kung makakita siya sa atong kasing-kasing nga tinud-anay nga magginulsol, inay nga hukman tas Ginoo, ang Ginoo mupasaylo o manalangin sa atong mga kinabuhi. Now, kining atong nasod mga kaigsuonan, usa tas mga pinakadakong apektado sa atong krisis karon sa tibuok kalibutan. Now, musugot kag sa dili igsuon o imong tan-awon ang atong response, no? Wa pa ko kitag solido nga response sa gobyerno aning ato ang kahimtang karon. Anyway, ang atong ekonomiya as mga Christians, wa ta magsalig sa ekonomiya sa nasod o mga kanabang yutan-on nga pang-ekonomiya. Nagsalig ta sa biblical nga principle sa Ginoo nga kung mubuhat kas kabubuton sa Dios, kung sa diha nga mubuhat kas gisugo sa Ginoo nimo. Ingon ang Ginoo. Ingon ang Bible. My God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Ang akong Dios magatagbo sa tanan akong panginahanglan sumala sa iyang kadato. Our God is the most wealthy. Dili lang kay wealthy. Usa pa may laing labaw ana mga kaigsoon because He owns everything. Siya ang tag-iya sa salapi ug bulangon. Mao ni ang ato ang provider. As gikan pa panahon ni Abraham nga sa diha nga i-offer ni Abraham ang iyahang anak nga si Isaac. Miingon siya sa iyahang mga sulugoon, paghulat mo dinhi kay me and my son will go there and worship the Lord. Unya miingon siya, we will come back. Mubalik mi. Pagtuo to siya. Pag abot dito, nangutana si Isaac, asa may ihalad. Miingon si Abraham, God will provide. Ang Dios magatagbo. Kung
kinsay ato ang ihalad. Tuod man, instead nga si Isaac mo gihalad, katong ram mo gihalad. Kay ang Ginoo nag-provide. If He provided sa needs sa iyang mga katawhan before, and until now, He can provide our needs, mga igsoon. But the only thing nga makita nato diri sa trabaho, sa panghitabo panahon ni Jonah, naghinulsol sila. Unya mibiya sa ilang kasalanan. Actually mao man gud ni ang real definition of repentance, mga igsoon, nga mo turn about you ka. Mura ba og sa panahon pa sa ROTC, about face. Ngina ba? Tumalikod na. Yun na ba? Nga padong ka dito, kay nagpakasala ka, balik ka. Biyaan nimo ang kasalanan. Mo na tinuod nga repentance. Mo na nga sa panahon ni Jesus, kay karon Holy Week naman ta, maghandom na punta sa pag-antos ni Jesus, no? O siya dihang mag-antos siya sa Lucas chapter 24, nas dapit katapusan nga mga verses, mingon dito, may tabok yun kay gisulti na nis kasulatan. And then ingon ito, repentance and forgiveness of sins will be preached in His name. Oh, ang paghinulsol o ang kapasayloan sa sala, igawali, pinagi siya ngalan sa tibuok kalibutan, beginning in Jerusalem. And until now, the message is clear. Repent. Repent and believe the Lord Jesus Christ. Mo na yung mensahe. Now, not just ang atong makita nga God is a God of second chance. God is a God of many chances. Kay bisig kapila ka mapukan o mangay kag pasaylos Ginoo, pasayloon kas Ginoo, but dili lang ana, after that kapasayloon kas Ginoo na ay blessing. Ug unsay nahitabo, wala hukmi sa Dios og dayon ang syudad sa Nineveh. Lamia unta no, imbis nga under na unta sa kapungot sa Dios ang atong nasod ba. And then ang atong pangulo maghimo og presidential decree, maghinulsol tang tanan, mga Bulanon, mga Cebuano, mga Ilonggo, mga Waray, mga Tagalog, maghinulsol tang tanan. Maghimo og presidential decree. Pag hinulsol tang tanan, mobiya ta sa atong kasalanan, magpuasa ta, apil ang atong mga kahayupan. Kay bason rag maminaw ang Dios. Unya kay maminaw man gyud ang Dios kung tinud-anay ta naghinulsol, pasayloon tas Ginoo. Unya i-bless sa Ginoo ang atong nasod. Karon kung matud pa sa akong mga kaubanan nagpait yun, Brad Pidi. Kay Brad Pidi wa man kay ni problema kay wa pa man ni asawa ni Brad Pidi. Wa man ni mga anak, no? Wa kay ni problema og para unsay kaunon, unsay pang-eskwela, di pa ni kasabot Brad Pidi ani. No mo ning iya-iya ra gyud ni. Na say kita, unsay ang gustong paliton makapalit ni. Ay wa pa may pamilya. Yun ni, tinagurhan ni, duhay cellphone, duhay antipara, bag-og t-shirt, bag-og karsunes. Pailin-ilin, kaya pa man, pero katong mga naanag yung ikuan, naanay pamilya, karon pugong yun, hugot bakos. Matod pa ni Mami Remy B. Molina, atong usas mga board of directors. Maog yun, Mr. Chair. God is good all the time. Maog yun, Mami. No? Do naata sa di man tanan kisay ganahan ninyo mo aging rough road. Bisan gani magsakay tag sakyanan di ta ganahan iagi na to rough road ato sakyanan ay murag dali magisi ang atong ligid, ang atong mga shock diha ganahan tag smooth nga sailing ba or now smooth kapag dagan labi nag kanang padung das airport kanang espalto diha pati hamisa kay padaganan mailhan mo nang ato kas airport og nanay diferensya ang imuhang mga under chassis kay ma-feel nimo nga naguyog-uyog ang imong ligid. Mo medyo ga kurog-kurog, ma-feel nimo. Kay piti hamisa man yun. Ganahan tang tanan mo agi ana. Di ta ganahan rough road, but buot pasabot mga kaigsunan kanang ganahan tag nindot nga pamuyo ba. Kanang hapsay way problema, but igsuon kay mo agi man gyud tag mga rough roads kinabuhi. Ana kanindot lang kay ang Ginoo panahon sa nindot og alagianan, nindot ang imong gisubay, wa kay problema. Ginoo pod siya panahon nga nakas rough road, nakas mga problema giatubang mga challenges na kay daghang mga concerns kinabuhi. Ginoo siya gihapon, wa siya mo naog siya ang trono Brad Pidi.
Oh, naog no. Oh, wa siya manaog siya trono. Ginoo siya gihapon. Mao to nga kung naatoy usop pa man tong kanang our daily bread bitaw nga kanang booklet. Yan nakita dito sa ubos na dito yung mga gagmay nga mga phrases ba. Oh, human sa imong gibasa na mga kuan dito sa ubos, mga sayings na mingon dito. It is better to go through the storm with Christ than to have a smooth sailing without Him. Baliko na ko ha. Ingon dito. It is better to go through the storm with Christ than to have a smooth sailing without Him. Atong binisayon, mas maayo pa nga mutabok ka sa subasko or baka usay laing subasko termino. Kada bang murag unos kauban si Kristo kaysa naglawig ka nga smooth kana bang way balod ay mugaway kayo nga wala siya. Asa may imong pilion? Smooth ang imong kinabuhi pero wala diha ang Ginoo, na rough road ang imong kinabuhi pero naa ang Ginoo. Asa imong pilion? Ikaw na lang pili diha. Pero mas okay na naa ka sa rough road, naa ka sa smooth na kalsada, kauban nimo ang Ginoo. Mingon na siya, I will never leave you nor forsake you. Dili ko ikaw biyaan og isalikway. Mao ni ang sulti sa pulong sa Ginoo. Now balik ta ni Jonah. Now karong panahon na igsoon atong i-connect ba? Kinahanglan ta sa tabang sa Ginoo actually. Sahay wa ta kabantay nga kanang mga malas sa atong kinabuhi is pagbadlong na sa Ginoo sa atong mga ginahimo nga wala makapahimuot niya. Kanang mga trahedya sa atong kinabuhi is a way of disciplining us. Okay, mingon ang Ginoo nga kung anak ka, sa Hebrews na siya, sa Hebrewanon, sulat sa Hebrewanon, ang iyang anak, iyang pagapantunon. Kay kung dili ka pantunon sa Ginoo, illegitimate child ka. Sa ato pa, anak ka sa gawas. So, ang mga anak sa Ginoo, nga gihigugma sa Ginoo, pantunon yun na niya. So, sahay ang ato ang mga kasinatian, part niya sa pagpanton sa Dios, tungod kay gusto niya nga, muadto ka, mubalik ka dito, sakto nga dalan. Sakto nga dalan. Pilpilon gina to natong anak. Sahay, bisig nadamag na, dungagan pa hinoon. Ikaw ha, lihukan kay ka, imbis nadamag na, namumo na, bunalan pag yun. Ato ng anak, pero anak sa tong silingan, bisig pag unsa na kabadlungon, wag yun tayo mahimo anak. Di yun mangahas o kanaabang pilpil anak, kay di man na ato Mao na prinsipyo sa Ginoo diha sa Hebrews, gisulat sa Hebrews, nga kung anak kaniya, iyaha kang pantunon. Kay gihigugma ka sa Ginoo. But pasabot ang pagpanton dili makalipay. Kay sakit man. Pero mo resulta na siya og kaayo sa ato ang kinabuhi. Now karon kung atong i-connect na pod sa atong nasod mga kaigsuonan, medyo ang ayan pantunon ang ato ang nasod mga igsoon labi na sa ato ang mga leaders nga na-involve anang corruption. Dili tanan na uban mga tarong mga tarong mga yun, mga tarong. Pero tan-aw na ko murag majority man ang naay questionable nga paagi sa pagserbisyo mga igsoon. No, labi na dito sa mga national mga positions, medyo wa gyud makatandog nila karong panahon na. No? So unsay ilang gusto mao gyud nay mahitabo. Unsay ilahang gustong buhaton way makapugong nila. Ngano man? Of course ila naman tanan. Sila ihaw dito sa Senate, sila ihaw dito sa Congress. Tanan naa na. Mao na nga kung unsay ilang gustong buhaton, wa na tay mahimo. Kung ako imo tan-aw, kinahanglag panton sa Ginoo. Unsa ray buhaton aron dili ta mahukman sa Dios, maghinulsol. Ubiyas kasalanan sama sa gibuhat sa mga katawhan sa Ninive og nausob ang plano sa Dios. Instead nga iyang i-destroy ang Ninive, wala niya buhata kay nakita sa Dios nga naghinulsol ang mga katawhan sa Ninive, lakip ang ilang hari. Ikaw igsoon, unsay imong prayer sa atong nasod? Ganahan ba kang maghinulsol ang atong mga leaders? Ako honestly, akong prayer maghinulsol sila. Kay anang paagiha ang Dios mo panalangin. O kung i-bless sa Ginoo ang ato ang nasod, kita pong mga katawhan diri sa ubos makatagamtam sa blessing sa Ginoo.
Mao gyud na simple lang jud kaayo mga kaigsuonan. Kung i-bless ang ato ang leader, i-bless pud niya ang mga ginsakpan. Ug matod pa sa balaang kasulatan, bulahan ang nasod kansang Dios mao si Jehovah. Now kita nag-claim ta nga we are the only Christian nation in Southeast Asia, and yet kita may number 3 sa corruption mga kaigsuonan. May nalang kahing os-os kay last year kay number 2 man, karon na number 3 na ta. Usahay mga igsuon, hawd lang ta sa mga binuang. Apan diris katarong, uyet kaayo ta mga higala. So i-pray na. Puasahi karong Holy Week, karong Biyernes Santo nga Ginoo giyahi ang among mga leaders nga mo deklarar unta among leader og National Day of Repentance. Kay kung buhaton na mga igsuon, no, dili lang kasi siguro mo declare, importante ang atong leader maghinulsol unsa iyahang mga nahimo nga dili mayo, kita pod maghinulsol, diyan makita na sa Ginoo, ang Ginoo mo pasaylo ug ang Dios mo panalangin sa atong nasod. That's my prayer. Mo may tinguha sa akong kasing-kasing. I hope mao po na imuhang tinguha. Mga higala, di na yun mo tugot ang panahon mo padayon tapidi, imong hamubo nga panamilit. 3 seconds violation po. Hinulsuli, ubiyay mong sila, og tumuo ka mo sa maayong balita. Praise God. Amen, mga higala. Nakasugod po ta ganina, alas 6:03, so napatay gamay. Anyway, wala naman gyud igong panahon nga mo padayon sa ato ang programa. Sa imo mga kamot, sa ngalan na lamang sa World International Ministries, sa atong kauban sa Speaker Salawak, si Kagawan Nelson Malarantayag, pulihan po niya sa ni Sir Dodong Bali, kini na usab ang inyuhang ubos nga higala alagad sa kanginan, Pastor Steve Cabatos Palaka, manamilit umuingon, itugyan ang imong kinabuhi ngadto sa Dios, kay diha sa iyang mga kamot adunay tinuod nga kasiguruan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o pagtan-aw, ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. God bless the Philippines. Inyong nabati ang tulumanon sa imong mga kamot. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. To God be the glory. www.eytrbohol.com. From Bohol to the world. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Idol, si Randy Cañedo. Ako ipailaila kaninyo ang EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil. Sa 5 ka oras na kong nilingkod, magsakit ng akong batang. Pero kung kauban nimo ang EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dili ni problema ang tanan. Every time nagahaplas ko, nagakahamis ang akong pamanit. Di pa ko mapaakan ug mga lamok na pwedeng magdala og dengue. Doon na kini 19 herbal ingredients. Vegan pa kini dahil may buhay sa EXL Makabuhay. See the world free. Enroll now at PMI Colleges. At PMI Colleges, we offer the following 4-year courses. BSMT, Bachelor of Science in Marine Transportation, 4-year course. BSMAR-E, Bachelor of Science in Marine Engineering, 4-year course. BSCA, Bachelor of